Hi po! Welcome to my vlog. Welcome to my channel. Ayan po. Today po is, itatakol natin is kung paano ko hinandle yung depression. Alam kong nag-search ka nito kasi alam kong may pinagdaanan ka. Yes, kasi ako din before. Nung naranasan kong ma-depressed kasi nga nakunan ako, yung ganyan. Di pa talaga yun will ni Lord. Alam mo yung ginawa ko, lahat ng nagte-text sa akin, kumusta na ako, ganyan-ganyan, chinachat ko sila, nire-replyan ko sila ng ganyan-ganyan. So, dapat pala is, pag yung ganun, huwag mo nang paulit-ulitin niya, i-share mo sa lahat, ganyan. Kasi, alam nating maraming concern sa atin, marami tayong mga friend. Example, may 10 real friends tayo kasi hindi naman talaga real, di ba? Example, yung 10 na yun, ngayong oras na to nag-chat, kumusta ka na? Ito, ganito nangyari sa akin, ganyan. Iniisa-isa mo yung mga pangyayari sa buhay mo, yung sitwasyon na yun. Siyempre, iyak ka na naman ng iyak kasi ganyan. Nasa ano ka hindi ka pa naka-move on. Tapos pagkatapos mo ng iyak, mamaya na naman, may nag-text na naman sa'yo, isang kaibigan mo or family mo, kumusta ka na, ganyan-ganyan. Siyempre, ikaw, gusto mo nang makausap, sabihin mo naman, ano nangyari sa akin, ganito, ganito, yung nararamdaman ko, ganyan-ganyan. Iyak ka na naman. Siyempre, doble yung ano mo, yung paghihirap. Sa akin din kasi, ang maa-advise ko lang po talaga is, that time, yun ang ginawa ko. Pero hindi pala tama. Sapat na na mga family mo lang yung nakakaalam yung mga ganun. Kung mas mabuti talaga, that time, wag ka munang mag-Facebook, wag ka munang mag-social media. Kasi marami kang makikita. Example, nagsuscroll ka, tapos yung nararamdaman mo is, may nakita kang quotes na ganun, syempre iyak ka na naman. Mas mabuti po talaga, i-share mo sa family mo. Syempre, alam naman nilang lahat ng mga pangyayari. I-share mo kung ano yung nararamdaman mo. Syempre, wala tayong ibang pwedeng makausap. Sila lang. And then, pag ma-share mo na sa kanila, syempre, iiyak ka. At least, isang iyakan lang, isang bagsakan lang, tapos na. Tapos naman, sa akin din, pagkatapos ng family, ito ang pinaka-importante na siya talaga yung pagsasabihan natin sa lahat. Wala tayong magagawa eh. Wala tayong magagawa. Hindi na natin mababalik yung panahon. Wala tayong pwedeng makakausap na magko-comfort sa atin na perfect. Siyempre, family natin, mako-comfort tayo, ganyan-ganyan. Pero iba talaga ito, guys. Iba talaga pag sa kanya tayo hihingi ng tulong. Sa kanya natin iiyak lahat. Sa kanya natin sasabihin yung mga nararamdaman natin. Walang iba po talaga kundi si God. Alam niyo po, nung na-depressed ako, nung nakunan ako, syempre, ang inisip ko kasi, buti pa yung nanganak. Sobrang sakit ang nararamdaman nila, pero pagkatapos nilang manganak, sobrang saya, 'di ba? Kasi makikita nila yung baby nila. Yung nakunan, ang hirap. Kasi, ano, syempre, maoperahan, basta sa pag nakunan ka, syempre, ma-admit ka, may gagawin ng doktor sa iyo, ganyan-ganyan. May mga injection, maraming tawag nun, anesthesia, yung ganyan. Tapos yung effect nun, iba pala yung effect nun sa lahat, iba-iba. Yung sa akin kasi, syempre, yung nararamdaman ko, normal lang yun. Pero yung nararamdaman ko is, feel ko talaga. Parang wala akong pakialam sa ibang tao. Nasa kwarto lang ako, nagmumukmuk, tinatawag lang ako pag kumain na. Dapat talaga, makihalubilo ka sa pamilya mo. Kalimutan mo muna yung mga nararamdaman po. Pero alam ko rin kasi na experience ko yan. Ang hirap kalimutan kasi yun ang nasa sitwasyon mo that time eh. Kaya, nung pagkatapos kong nakunan, 2 beses akong pabalik-balik sa hospital. Nung una kong punta sa hospital is, yung syempre nakunan ako. Una is nakunan ako. Pangalawa, 3 beses pala. Pangalawa, bumalik ako dun.
kasi hindi ako makatulog. Sobrang init ng dito ko, tsaka dito, hindi ko alam yung nararamdaman ko. Feeling ko talaga mamamatay na ako or ano ba. Siyempre kasi yung utak ko na hindi ko na maisip masyado. Yung utak ko nakokontrol na sa heart ko. I mean, yung utak ko hindi ko na masyadong makontrol. At saka yung heart ko na lang yung inaano ko eh. Hindi ko na naisip na dapat maganyan pala ako para maging masaya, para makalimutan ko naman minsan. Hindi ko yun nagawa. Yung ginawa ko is, puro mukmuk. Kaya nung pangatlong beses na na-admit ako, hindi ako tatanggapin ng hospital. Kasi pwede ka naman makatulog. Siyempre yung rason ko bakit ako magpapa-admit kasi hindi ako makatulog. Magwa 1 week na talaga hindi ako makatulog. Tapos iba yung nararamdaman ko is, yung heart ko is parang palaging nagpapapalpitate. Tapos yung utak ko, ang daming pumapasok sa utak ko. Syempre yung mga iyak-iyak ko, ganyan-ganyan kasi nanghihinayang talaga ako kay baby. Tapos nung pumunta ako sa hospital, sabi niya, "Ma'am," sabi nang sa hospital, "bakit daw ako magpapa-admit? Pwede naman ako matulog sa bahay, pwede naman ako makatulog. Hindi daw yan sakit," yung mga ganyan ba. Kaya yun, sabi ko talaga, buti na lang may mga kaibigan talaga ako, mga totoo. That time, tinulungan ako, kinausap nila yung hospital na ipa-admit ako. Parang psychological. Kasi, nasa isip mo na, pag nasa hospital ka na, makatulog ka na. Makatulog ka ng maayos kasi inisip mo na may gamot silang pampatulog. Parang ganun. Nung pumunta ako doon, yun, hindi nila ako tinanggap. Tapos may kaibigan ako, kinausap nila na para ma-admit lang ako. Nung gabi kami pumunta ng hospital. Tapos nung gabing yun, nakatulog ako. As in, psychological talaga kasi inisip mo na pag nasa hospital ka, makatulog ka talaga. Syempre, nakatulog ako kasi yun ang nasa isip ko. Pero akala ko nagamot na ako. O akala ko okay na yung utak ko. Okay na yung heart ko, ganun. Pero hindi. Kinabukasan, may oras talaga na aatakihin ako. Sobrang init ng dito ko, yung dito ko. Ang dami kong nararamdaman, tapos yung utak ko, hindi ko makontrol, yung heart ko, hindi ko makontrol. Kasi naman, iniisip ko na naman yung nangyari sa akin, nangyari sa baby ko. Tapos nung na ako, is, buti na lang, may na-admit din doon na, nasa ward. Di maka-afford guys. Walang pang pa-private noon kasi hindi pa ako regular sa work noon. Kasi ngayon pag regular na kami, may na kaming hospital may free na kami sa mga ganyan, pwede na kami maka-private No, nasa government hospital lang ako tapos nasa ward pa. Blessing talaga at saka will talaga yun ni Lord kasi that time yung katabi ko palang bed, asawa siya ng isang pastor. Tinanong ako ng asawa niya, sabi niya, ano daw nangyari sa akin? Tapos yung sinabi ko, ganyan, nawalan ako ng baby, months lang. Sorry. Ay, hindi pala months, days lang. Tapos, yun, nag-uusap kami ng asawa ng pastor. Dumating yung asawa niya, sinabihan niya ako, ay, magkakilala pala kami ng asawa niya. Pareho kami ng religion. Hindi lang kami kasama sa isang church. Sinabi niya, nangyari sa'yo? Yun, sinabi ko naman na ganyan. Nakunan ako, parang na-stress ako, na-depress, parang ang init nandito ko, tapos yung mind ko hindi ko makukontrol, ganyan. Sabi niya. Sala yun sinabi. Sabi niya, walang ibang makakatulong sa atin kundi si Lord lang. Kasi that time, syempre, may trust yung ko na nasa kay God pa rin. Pero mas more on iniisip ko talaga yung sarili ko. Tapos nung sinabi niya sa akin, always pray. Pray and pray. Magbasa ka ng Bible. Ganyan. Tapos yung alam naman natin yung mga matatanda na ngayon, pag may pinagdadaanan tayo,
sinasabihan na, huwag kang magbasa ng Bible, nakakaano yan. Pag may nararamdaman ka, mga ganyan-ganyan. Naalala ko lang to nung yung mga matatanda before na, nakakaano daw, nakakasyunga daw yung magbabasa ka ng Bible, ganyan-ganyan. Sobrang basa daw ng Bible, nakaganyan. Sabi niya nga, mag-pray ka kay Lord. Magbasa ka ng Bible. Walang imposible kay Lord. Sabi ko, oo nga, no. Ba't ko nakakalimutan? Hindi ako mabubuhay kung wala si Lord. Kaya yun, that time, natulog ako. Before ako natulog, nag-pray ako. Kasi that time, before ako nagpa-hospital, before ako nagpa-admit, nasa bahay pa ako. Palagi kong yung isip ko, parang may dumidikta. Parang sinasabihan kang, tumakbo ka, tumayo ka, tumakbo ka, maghundag-lundag ka, yung mga ganun. Sabi ko, bakit may ganitong mga sa akin, mga dumidikta sa akin. Kaya sabi ko, Lord, anak mo ko, huwag mong hayaang mapunta ako sa ganun. Huwag mong hayaan yung anak mo maging ganyan. Sabi ko, grabe yung pray ko. Wala talaga akong kinakapitan nun eh. Si Lord lang talaga. Yun, kumakanta ako sa loob ng kwarto ko. Nag-praise ako kay Lord, nag-pray ako kay God. Yun. Nung ginawa ko yun, grabe yung iyak ko, sinabi ko lang talaga kay Lord. Mga ilang araw, parang nakakalimutan ko na naman kasi yung yung nararamdaman ko na naman, kaya yun, hindi ako makatulog. Kaya yun, pumunta ako sa hospital. Yun, may nag-remind na naman sa akin, will talaga yun ni Lord, na doon talaga ako na room kasi may ganyan pala, may tao makasabi sa akin ng ganun. Tapos yun, may nag-advise din na punta ka sa hospital na ganyan, magpa-check up ka, ganyan. Nakalabas na kami, nagpa-check up ako, may gamot na binigay sa akin. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, hindi pwede na yung sarili ko nakadepende lang sa gamot na to. Sabi ko, walang imposible sa'yo, Lord. Kaya yun, nag-pray ako kay God. Nakunin yung mga nararamdaman ko. Hindi pwede, Lord, na yung anak mo maging ganyan. Anak mo ko. Yung ibang tao nga halos hindi nakakilala sa'yo. Kinikip mo sila. Ako pa kaya na anak mo? Ako pa kaya na sa'yo? Lahat ginawa ko para sa'yo. Lahat ng ginagawa ko is to glorify you. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. May makagagawa talaga tayo ng hindi tama. Pero alam mo, nasa isip ko is, pero alam mo, Lord, isa ako sa chosen anak mo. Alam ko na may purpose. Andito ako sa mundong ito dahil may purpose ka para magawa ko yung tama at para maging instrumento sa ibang tao. Kaya yun sabi ko, itong gamot na to, hindi to makakatulong ito, pero mas more na makakatulong ka sa akin. That time, ginive up ko talagang lahat. Binigay ko talaga kay Lord lahat ng nasa heart ko, nasa mind ko. Nireview ko talaga lahat ng mga negative vibes. Kasi sinabi ko talaga kay Lord, Lord, ayoko maging ganito. Huwag mong hayaang maging ganito ako. Huwag mong hayaang makita ko ng ibang tao na ako na yung anak, naging ganyan. Kaya yun, naka-move on ako that time. Nung naka-move on ako, yun na pumunta na ako sa nakikipag-usap na ako sa mga pinsan ko, sa mga kaibigan ko, sa mga sa mga kapitbahay namin. Yun talaga yung mas importante. Huwag nating damdamin masyado yung mga nararamdaman natin, yung mga struggles natin. Huwag. Kung nararamdaman natin yan, or else yun yung mga sitwasyon na meron tayo ngayon, ito lang talaga yung masasabi ko sa inyo, guys, sa ating lahat. I-give up natin ang lahat kay Lord kasi alam naman natin na hindi tayo mapunta dito sa mundong ito kung hindi dahil kay Lord. Huwag nating idepende din ang lahat sa
doktor, ganyan. Kasi alam naman natin na pati ang mga doktor, walang ibang nagbibigay ng mga kaalaman nila, yung mga gamot, kundi si Lord. Siyempre, kailangan din natin yun. Pero mas more na kailangan natin si God. Walang imposible kay Lord. Kaya naman po sa lahat ng mga nakaranas po ng depression or stress po, ito lang masasabi ko po sa inyo. Pray. Magdasal lang po tayo, ibigay natin ang lahat kay Lord, lahat ng mga problema natin, isabi natin sa kanila. Kung magbabasa man tayo, magfa-Facebook man tayo, isi-search natin yung mga word of God, magbasa tayo ng Bible, yun yung pinaka-importante po talaga, wala nang iba. Kasi, si Lord lang ang may alam. Si Lord, lahat nasa Kanya. Siya lang yung may kayang gawin ang lahat. Yun lang po. Salamat po. Sana po makatulong po ito sa ating lahat. At sana po yung mga reminder lang din po sa kung may mga pamilya din po kayong nakaranas ng mga ganyan, kailangan po nila kayo. Tulungan nyo din sila, ipag-pray po natin sila. Hindi po basta-basta yung mga nararamdaman, yung mga ganung mga karanasan, hindi po yun basta-basta. Kailangan nila kayo. Magtulungan lang po tayo always po na kung kung mag-advise man tayo sa kanila, more on positive po. At always na i-advise natin is kung ano yung tama, yung will talaga ni Lord, about kay Lord talaga yung i-advise natin sa Kanya. Kasi lahat nasa kay Lord. Yun lang po. Salamat. Please po, thank you for watching. Pa-subscribe naman po. Salamat po. Thank you.